완전 나의 new day 나의 꿈속 콜랑 paradox 너를 확실보다 못해 So call me PRDX and baby So come on 와서 구경해 자유로운 우리 네 논리가 떨린 Come on 에이 뭐가 이상해 물 좀 쏟아내는 소시대의 논리 I bring all the drama, I bring drama, with my girls in the back, girls in the back. Drama, I bring drama, with my girls in the back. 나를 시작되는 drama, bring that drama, with my girls in the back, girls in the back. Yeah, drama, bring that drama, with my girls in the back. 나를 시작되는 drama. 나로 시작될마 드라마 Don't get away, 바람에 날린 뭐 아니면 또 아니면 뭐 아니면 노랗고 아니라 다머링 뭐만이 나의 길 내 룹스가 아는 왜 내가 돼 That's my way I'm feeling lucky 예감이 좋지 두근거리는 feels alright 내 운명은 달고 이런 괜찮아 All I need nothing 질러봐 Bati muna tayo sa mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! January 29, mapya, mapita sa mga kapatid natin dyan sa Maguindanao. Pop na pop ang fun this Monday kasamang ating mga pop na pop sa energy ng mga bisita. Si Nabi Upa, Jess, palamakan natin sa mga katawan at syempre good vibes silang dala. Lunes na Lunes, kaya naman po dapat sinisimulan natin ang ating mornings ng pop na pop ang mood. Diba, birthday boy? Happy birthday! Happy birthday, Jester! Happy birthday, pero mami ka muna. Mamaya ka na, James Dean, ha? Happy birthday, Jester! Ay, James Dean pala. Tama ka dyan, Mama Dips. Kaway-kaway po sa mga K-pop stans nating mga kapatid. Tulad ko, alam niyo yan. Hashtag Pop Panalong Morning sa inyo po! Pop panalo? Pop Panalo! Pop Panalo! Pwede ba? Okay. Pwede ba? Kaya mag-ibigyan ka tago. Pop panalo morning talaga, Maui. Lalo na sa mga maagang nakisabay sa mga bisita natin. Gaya natin, di ba? Of course, si Mommy Chicky, di ba? Yes. Para sa mga mommy at daddy dyan, hikayatin na mga kids natin na sumubok gumalaw-galaw for good mood at magandang coordination, Mommy Chicky. Para dun sa mga na-busy at napuyat, dahil daming mga pangyayari, ano? Yung mga nandito yung energy kanina, ayun, mga nandito na ngayon! Diba? Ay, nako, ang sarap talaga magsayaw. Talagang nakaka-boost yan ng energy at ng mood. Ilan lang yan sa mga benefit ng magsasayaw. Marami pa. At syempre, nakakaganda din, hindi lang ng araw. Pati ng ng iyong anyo, di ba? Lahat na, pampabeauty talaga. At eto, speaking of beauty, napakaganda ng kanilang coach, ha? At ipapakilala ko sa atin ang kanilang napakagaling at napaka-vibrant na studio. Bagong-bagay yan. It's called Kidlat. Kausapin natin si Coach Patty Rivera. Coach Patty! Oh my God! I love it! Grabe! Ano ba pinaka
ipapahain mo sa mga dancers? What do you teach in Kidlat? Hi, good morning, Good everyone. morning. Thanks for having us. Yeah. We're from Kidlat Dance Studio. Show some So in Kidlat, we teach all types of street dance. K-pop is one of them. So if it's hip-hop, if it's femme, and of course, K-pop girl groups, boy groups, we got you. Naman. Pero teka, bakit nga ba Kidlat yung naisipan yung ipangalan sa dance studio? Kidlat siya kasi when my sister and I started teaching, we were training young girls to compete and represent the Philippines abroad. So sabi namin, dapat bilingual. So bata pa sila nun, Kid Lightning Crew. Kala ko naman, And then translate, it's still Kidlat. Yeah, so kala ko dahil lahat sila kid Kidlat. lat. Ako rin. Galing mo na talaga, Justin. Ako pa stand-up comedy. Q, gusto kita ngayong umaga. Nag-improve yan, nag-improve. Okay, wait. Ano ang mga klase again? Isa-isayin natin, no, teach. Kanina sabi mo K-pop. Sino mga pwedeng mag-join dyan? Kasi marami, di ba? Like, Right. si Maui gusto niya. Pero I'm sure gusto rin ng mga little kids. How young ang student ninyo? The youngest? Our youngest student, I teach 4-year-olds. Wow! So those who want to train as beginners. Oo, pwede rin boys And sa K-pop classes naman, open to all ages din. So we have adults. Meron rin kaming 50-year-olds, 60-year-olds. Age is just a number. At dahil, yes, mami. Oo, hindi. Gusto ko yung fem. Di ba nagtuturo din kayo ng Yes, fem? meron po tayong fem. Oo, yun para sa mga fem. Yung Yung mga tita Sabi dyan. nga ng fem, Fem nga, Mami Diba? Chi. Nakakaano. Tagalog po, sorry po. Fem po, excuse me. Fem Paano yun? is short for feminine. Feminine. So, girly. Yung mga mas hikay, mas Parang graceful. Vogue. So, ano yung pangkakaiba ng fem at Vogue? It's the syntax or yung parang movement vocabulary. Vogue is Okay. more of framing your face, Yeah. angles. Pag fem, mas general po na pang graceful. Pang babae. Yes. Ako yun. Mas malambot ang Turuan galing. mo naman kami, teach. Paano ba? Kasi di ba sabi Okay lang. tuturo ka sa 4-year-old, cute na kaya. Halika. Paano ba? Anong ituturo mo sa amin, teach? Since fun naman tayo dito Oh, sa fun. Good Super Morning fun Kapatid, natin. Good Morning Kidlat, let's go for something cute. Okay. Cutesy tayo. Bibo tayo. Ready si Justin. Go, Jester! Birthday ni Go, birthday boy! Happy birthday! Okay. Okay. Talaga hinandog namin para sa'yo. So, medyo may pagka-throwback. May pagka-throwback. Kasama pa Okay, sa mga okay. maming nanonood. If you've heard of Spice Girls, get back. Okay. Okay. Sa gitna na si Jess, dapat. Ito, Hindi, okay lang kayo dito. So, bago siyang trend online. Okay. We're gonna go with cross, open, clap, Cross, open, clap. class 4 times. Okay, Cross. sample. To the right muna yung shoulders. Cross, open, clap to the left. Cross, open, yan. 2 more. Cross, open, clap. Last one. Hey. Okay, after Oh, natin ginawa niyo yun. mag-clap, Go. yes, Siko. Siko. Okay. Ay, Ay, sorry. Tinamaan ka. Naku, tatabi sa hindi niyo ba? So, ayan na. So, lagi tayong right. Right po lagi mauna. Okay? Okay, So, kanan ulit. Ready? Siko. Pupunta sa left to, sinasabi ko And- sa'yo. Siko. Babalik to sa left. Makakabawi ka. Oo, babawi ka rin. Babalik to sa left. Shampoo. Okay, wala. Okay. Kaliwa. Conditioner Sabi naman. ko sa'yo. Conditioner. Okay, last one. Siko. Suklas. And last one. Siko. We ready? Okay. Sige. Pagtugtungin natin. Okay. Yeah. Practice. 5, 6, 7, and tell me what you want. What you really want. So, tell me what you want, what you really want. Siko. Suklay. And Siko. Conditioner. Siko. Last one. Taas yung ganun ni Jessica. We're ready. Move on na? Or Yes. isa pa po? O, isa pa. Isa pang practice? Last. Let's go, Bilisan, mga. bilisan Last natin time, ng ha? konti. Bilisan natin ng konti. Okay. Okay, pwedeng kumanta. Yan. Okay. 5, Go, Maui. 7, Hindi magawa, magtapat. What you really want. Tell you what you want. What you really want. Siko. Shampoo. Conditioner. Hey. Okay. Ready na. Last part. Okay, last part. Konting bilis. Mas Okay. mabilis. Okay. Dito lang siya. Okay. Front. Front, front. Back. Back.
Hawe. And then, any pose. And Any Kahit pose. saan. Any pose. Any po- Front, And front, then- yeah, back, yeah. back. Hawe. Hold your pose. Ah, So, yan na. ganito po yung timing niya. We call it tempo. Actual Tempo. speed tempo. Pam, 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 pam. Let's try again. Okay, 6, 7, and pam, 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 pam. Whoa. Pose. Uy, gusto ko yan. Nahirap ka naman. Mag-acting ka naman, natin. parang nadalian ka. Oo nga, nadalian. Bilisan Hindi. natin. Hirap. Okay, pam, 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 pam. Hawe. Okay, Shall we kaya try? na yan mga mami. Excited na ako. Ano, from the top tayo po. Go, mami, let's go. May music na po. May music na. Let's try, let's try. Please, let's go mga Let's go, mami, mga guys. tita, mga kids. Yo, say what I want, what I really, really want. So tell me what you want. So, right after. Right, ah? Yun yung sundo. So, tell me what you want. Okay. Yes. Oo, ako talaga. Yo, say what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really want. So you say, Amusay. Parang nagkarate lang tayo. Oh my God! O yung isip ko. Teach, how can we contact you? How can we go to Kidnap? Please reach us. We're in the Green Hills, Ortigas area. You can drop us a line through sa Kidlat Dance Studio. Sa Instagram po kami. Instagram. Pwede rin po sa Facebook. Very accessible naman po. Pwede rin walk-in. So, kung napadaan kayo, bisita lang kayo. Ayan naman. Thank you very much. O, kung nagawa ko yan, I'm sure magagawa niyo rin yan. Maraming salamat sa Black Dance Studio. O mga kapatid, galaw-galaw na. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Tama ka, birthday boy! Keep your body grooving and moving! Gawin yan kasama po ang inyong anak, kapatid, or kahit mga magulang at kaibigan. Nakaka-happy talaga yan. Promise na promise yan. Ako po, si Dimples Romana. Yay! It's Monday today and it's gonna be a good day. Alam mo, ngayon pa lang mas maging inspired na at motivated. Motivated. Para ganahan sa buong araw. Ako naman po, si Maui David. Totoo yan, Maui. Motivated tayo palagi, di ba? And if there's anything good, i-push natin yan. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At siyempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rowabuno. Nice! Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, marami pa tayong ibang inihanda para sa mga kapatid natin. Simulan na natin, Justin. Tama ka dyan, birthday boy! Gawing long-lasting yung mga nakaka-good vibes na moments. Solo, kahit may kasama, kuna na yan sa self-portrait studio ng Luna. Ang nauusong negosyong yan, ibibida sa kitang-kita with birthday boy, of course. Yes! At syempre po, good vibes moments. Baka mo, nako, heto po. Talaga namang subukan ng nakaka-relax sa drip painting. Ang makulay na bonding experience na yan with your kids. Abangan naman po sa Working Mom. Ito, usapang trabaho naman tayo. Pag-usapan natin ang pabigla-biglang pag-iiba ng work assignment at sobra-sobrang oras sa trabaho. Ang mga kasong yan, lilinawin naman ni Atty. Buko sa Legal Bato. At para naman sa mga naghahanap ng mga nag-aalab na paandar for your loved ones, nauuso itong pambihirang cakes na may nag-aapoy na reveal. Ang trending burn away cakes. Titikman natin yan. At sa mga umaksong balita naman sa Frontline sa umaga, dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag na drug addict at kabilang sa drug watchlist si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang PIDEA pinabulaanan namang kasama si Pangulong Marcos sa anumang drug watchlist. Davao City Mayor Baste Duterte bumanat din, hinamon na mag-resign si Pangulong Marcos. Mga plano ng pamahalaan nilatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng bagong Pilipinas. Mabilis sa serbisyo, tinayak ng Pangulo. At sa showbiz, cast ng inaabangang musical adaptation ng One More Chance, pinakilala na.
More happiness pa ngayong Lunes, kaya naman po, sali na sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Tutok lamang sa Good Morning Kapatid. Habang nanonood po ng ating programa, i-private message lamang yan sa aming official Facebook page, that is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po naming winner ay magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Madali na yan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpaulan ng birada laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. PBBM dati na raw nagdodroga at nasa listahan pa raw ng PIDEA. May drug addict tayo na presidente. Yan. Bukod sa tirada ng ama, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, pinagre-resign na rin si PBBM. Kasabay ng prayer rally sa Davao City, libu-libong tao dumayo para sa bagong Pilipinas kick-off rally sa Maynila. Pero ang mga dumalo, hakot daw. Halos 3 pisong dagdag sa kada litro ng gasolina, posibleng ipatupad bukas. Presyo ng diesel nagbabadyaring tumaas. At mga cast ng inaabangang musical adaptation ng One More Chance, ipinakilala na. Walang preno ang mga binitawang tirada ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Bukod sa pagtuligsa sa umano'y nilulutong People's Initiative ng administrasyon, ibinunyag din niya na matagal na raw nasa watchlist ng PIDEA si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. May drug addict tayo na presidente. Yan. Yan ang pasabog ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng higit 50,000 dumalo sa One Nation, One Opposition Prayer Rally laban sa charter change sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Walang ibang ibinigay na detalye si Digong pero 2016 pa nang huli siyang maupo bilang alkalde ng Davao City bago nahalal na Pangulo. Wala siyang preno sa mga tirada kay Marcos. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Matagal raw pinilit na manahimik ng dating Pangulo. Pero sa kabila ng mabibigat na paratang na binitawan laban sa presidente, nanindigan ito na hindi siya hihingi ng tawad kay PBBM. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Binatikos rin ni Duterte ang umano'y bayaran kapalit ng mga lagda sa People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Giit ni Duterte, walang dapat baguhin sa konstitusyon. Tila pinasaringan din ni Duterte si First Lady Liza Araneta Marcos at isa pang mambabatas. Sila raw kasi ang mga mastermind sa People's Initiative. Mabuti sana
kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Babala ng dating Pangulo, dapat tuldukan ng People's Initiative dahil kung hindi, baka matulad daw si PBBM sa kanyang ama. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Bukod sa pamilya Duterte, present din sa rally ang kapatid mismo ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Personal niyang narinig ang mga banat ni Duterte, pero tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam sa media. Wala pa namang formal na tugon ng palasyo sa mga pahayag ng dating Pangulo. Wala pa rin pahayag ang First Lady at House Speaker sa mga tirada ni Duterte. Pero nauna nang itinanggi noon ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mariing pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency na kabilang si Pangulong Bongbong Marcos sa drug watch list ayon sa Malacanang. Nilinaw ng PIDEA na hindi kailanman napasama sa National Drug Information System si Marcos. Isang intelligence database ang NDIS kung saan nakalista lahat ng drug personalities. Dagdag pa ng PIDEA, hindi rin kabilang ang pangalan ni Pangulong Marcos sa narco list ng Administrasyong Duterte. Dahil dyan, iginiit ng ahensya na hindi kasama ang Pangulo sa anumang drug watch list. Bukod sa kanyang ama, may birada rin si Davao City Mayor Baste Duterte laban kay PBBM. Sigaw niya, mag-resign na ang Pangulo. Nagbabalik si Gio Robles. May init na salita ang binitawan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos nang magsalita siya sa isang leaders forum sa Davao City kahapon. Panawagan ni Mayor Baste kay Pangulong Marcos, magbitiw na lang sa pwesto. Wala naman daw kasing silbi at ginagawa ang Pangulo sa mga nangyayari sa bansa. Ni hindi nga raw namamagitan ng Pangulo sa iringan ng kanyang mga kaalyado. Gaya na nga lang daw ng nangyayari kina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez at ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa charter change. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ang mga banat na yan ng nakababatang Duterte sinabayan ng mga hiyawan na Marcos resign. Tirada pa ni Baste sa Pangulo. You are lazy and you lack compassion. Alam daw ni Baste na pag-iinitan siya pagkatapos ng manghang niyang pahayag pero giit niya. I'm ready to die or maybe leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, for political asylum. I'm just letting everybody know. Kay lisod ni unta dawaton ko ninyo diha, takas na lang ko. Kinagabihan sa prayer rally kontra People's Initiative, tila sinumbatan din ng alkalde si PBBM kaugnay sa pagpapalibing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ang Pangulo na pumayag sa pagpapalibing kay Marcos Sr. sa nasabing libingan. Hindi ito pinagbigyan ng mga nakaraang administrasyon dahil sa mariing pagtutol ng mga dumanas ng karahasan noong martial law. Sana raw ay maalala ito ni PBBM sa gitna ng umuugong na balitang nakapasok na sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. O na ako personal man yun eh. Mawadaan gyud ko respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman pod gyud kaayo.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Libo-libong tao ang dumalo sa bagong Pilipinas Kickoff Rally na nagsilbing one-stop shop para sa mga serbisyo ng gobyerno. Pero ang ilan sa mga nagpunta, inubliga raw na dumalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kahit tirik ang araw, sinadya pa rin ng dating OFW na si Donna ang booth ng Department of Migrant Workers sa isinagawang Bagong Pilipinas campaign sa Quirino Grandstand. Kumuha siya rito ng 30,000 pisong financial assistance na ipinamimigay para sa mga kagaya niyang minaltrato ng amo abroad. Papang hanap buhay po, tsaka pampagamot. Panghanap buhay po sa mga anak. Grabe po sinapit ko doon. Saudi, hindi po pinapakain, hindi po pinapainom ng tubig, hindi po pinapaligo. Sa booth ng PNP, kumuha naman ng police clearance si Kyle. Tuwang-tuwa siya dahil wala pang 10 minuto, nakuha niya na ito kaagad. Gagamitin niya ang clearance bilang requirement sa trabaho. Mas madali na po kasi nandito po na po lahat. Kumbaga pupuntahan mo na lang po by stall. Ilan lang sila Donna at Kyle sa libu-libong dumalo sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas campaign. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa 400,000 ang nagpunta sa event. Highlight ng karaban ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno gaya nga ng pagkuha ng police at NBI clearance at pag-enroll sa GSIS, SSS at Pag-ibig funds. Nag-concert din ang iba't ibang artist na nagpasigla sa araw ng mga dumalo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang rally ay bagong approach ng gobyerno sa paghahatid ng serbisyo sa mga tao. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Ipinag-utos na rin ng Pangulo na bawal na ang mga masusungit na empleyado ng gobyerno na karaniwang idinadaing ng publiko. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Pero kung may kusang nagpunta ang ibang dumalo, sinabing obligado silang makiisa sa rally. Ayon sa ulat ng ilang pahayagan na ispatan ng ilang bus at government vehicles na nagbababa ng mga residente at empleyado ng gobyerno sa venue. Marami ring mga dumalong tauhan ng barangay. May pinaikot din umanong attendance sheet sa event. Ang ilan nagpunta dahil requirement sa eskwelahan at pinagtatrabaho ang ahensya ng gobyerno. Invalid po kami ng CHED. Requirements? Yes po. Hindi ko na makakalain na ganitong ano rito. Ano po ba ina-expect niyo, sir? Wala naman. Sabi nila, ano daw, bagong Pilipino. Hindi ko lang alam kung ano yung ibig sabihin ng ano. Bago ang event, nauna na nagpahayag ng pangamba ang ilang grupo na baka gamitin ang rally para itulak ang People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Pero sinuguro ng Malacanang na walang kinalaman sa event ang charter change. Wala naman daw kasi sa kamay ng ehekutibo ang tsa-tsa kundi sa Kongreso. Present din sa event si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ito'y bilang pakikiisa niya sa administrasyon bilang kalihim ng Department of Education. Pero sinabi niya ring dadalo siya sa prayer rally sa Davao para naman kontrahin ang tsa-tsa. Sa isang pahayag, binalaan ni Duterte ang publiko na dapat makita nila ang nakaambang panganib kapag hinayaan ng mga politikong may personal na interes na baguhin ang konstitusyon. Tinuligsari ni Duterte ang kumakalat na bali-balitang panunuhol para makakalap ng pirma para sa People's Initiative. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umalma ang ilang mambabatas sa panalangin ni Senator Amy Marcos sa isang religious event sa Norzagaray, Bulacan. Sabay sabi na sana raw ay maliwanagan si Pangulong Bongbong Marcos at mailayo sa mga nakapaligid na demonyo sa palasyo ayon yan kay Senator Amy Marcos. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo.
Giit naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, sagrado ang mga panalangin at dapat mas maging responsable ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi raw ito dapat gamitin sa personal na interes dahil refleksyon daw dapat ito ng nilalaman ng puso. Senator Cheese Escudero may tirada kay Speaker Martin Romualdez kaugnay sa People's Initiative. Sa Facebook, sinabi ni Escudero na bakit raw itinatanggi ni Speaker Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Gayong noong Desyembre ay ipinagmayabang at inako raw niya ito. Tinawag pa ito ni Escudero bilang Peking Initiative. Kasama ng post ni Escudero ay ang video ng Philippine Economic Briefing sa Iloilo noong December 2023. Dinaluhan ng economic team ang forum na yan. Narito ang bahagi ng speech ni Speaker Romualdez na shinare ni Senator Escudero sa kanyang Facebook. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Sabi tuloy ni Senador Escudero na ituro na raw ng kasaysayan na walang mabuting nangyayari mula sa anumang nagsisimula ng kasinungalingan. Malinaw din daw na hindi People's Initiative kundi Politicos Initiative ang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Sinusubukan pangkunan ng News 5 si Speaker Romualdez ng pahayag kaugnay ng issue. Nagsimula ng mamigay ang bayan muna ng form para sa mga gustong bawiin ang kanilang pirma sa People's Initiative. May English at Tagalog versions ang sampahin ng affidavit of withdrawal na inilabas ng bayan muna. Ayon sa grupo, maitatama ng form ang nangyaring mali at mapatutunayan din daw ng form na ito na may lokohang nangyari sa isinusulong na People's Initiative. Inuudyok din ng bayan muna ang mga grupo kontra Chacha na ipasa sa COMELEC ang affidavit ng mga babawi ng kanilang pirma sa People's Initiative. Gumawa na raw ng temporary special arrangements ang China Coast Guard para makapagpadala ng supply ang ating Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng China Coast Guard na papayagan nitong maghatid ang Pilipinas na mga pangangailangan ng mga Pilipinong sundalo sa Ayungin. Pero naninindigan nito na patuloy na poprotektahan ang umano'y soberanya nila sa naturang teritoryo. Sa isang pahayag naman kahapon, binatikos din ng Chinese Embassy sa Maynila ang ginawang airdrop mission ng AFP sa Ayungin. Pinalalala lang daw nito ang tensyon sa South China Sea. Sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Pero ilang beses nang hinaras ng China ang supply boat ng Pilipinas doon. Wala pa namang sagot ang gobyerno ng Pilipinas sa mga nasabing pahayag. Sa mga kapatid nating motorista, nakaamba ang malaking taas presyo sa petrolyo simula bukas. Ayon sa kumpanyang UniOil, halos 3 piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Hanggang piso at 20 sentimos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nagtaas ng presyo ng langis nagpataas sa presyo ng langis ay ang pagbaba ng inventaryo ng Amerika sa krudo. Nagbalik sa Eat Bulaga si Tony Gonzaga nitong Sabado. Bumisita si Tony sa noontime show para i-promote ang kanyang upcoming film na My Sassy Girl. Game na game ang aktres na sumalang sa Gimme 5 segment ng Eat Bulaga kasama pa si Pepe Herrera. Dating host si Tony sa Eat Bulaga mula 2002 hanggang 2005. Ngayon naman, bibida sina Tony at Pepe sa Philippine adaptation ng Korean movie na My Sassy Girl. Ipapalabas yan sa mga sinihan simula January 31. Inanunsyo na po ang cast ng inaabangang musical adaptation ng One More Chance.
Gagampanan ni Sam Concepcion at CJ Novato ang role ni Popoy. Habang sina Ana Luna at Nicole Emilio naman ang gaganap bilang Basha. Kabilang din sa cast sina Kiara Takahashi, Sheena Bellarmino, Jeff Flores, Jay Gonzaga at marami pa pong iba. Ipapalabas ang One More Chance the Musical simula April 12 hanggang June 16 sa Peta Theater Center. Tampok din sa musical play ang mga kanta ng Ben and Ben. Ang dami nga abangan, so exciting. Kailan tayo manonood? Oo. Yun ang tanong. Gusto Eh, mo kailan sabayan nga, natin Jess? si Basha. Ayan! Sige. Sabayan natin Exciting yung ibang cast members. Iba siya. Iba siya. Andun Ikaw, din huwag si mo Ada. ibabasha. Ay. Ano ba? Andun din Walang si ba? Ada. Ada will be playing Crazy. Hindi ko kasi nabanggit. Yun, oo nga, oo. Character. But it's so exciting because also this is Ben and Ben. Napag-usapan niyo ba sa mga dating cast ng One More Chance? Kagabi kasama ko si Bea at Beatrice and Bea, and we're so excited. In fact, nung nakita namin, napa-flashback kami kasi again, this is a classic. Nice. For me. Totoo. How long has it been since the movie came Ay, out? 2 decades na kami Grabe, magkakaibigan. 2 Alam mo, hindi ko decades na rin. na-feel na gano'n na siya katagal. Parang sobrang Dalawang fresh pa siya. dekada. Saka ang ganda kami pagpametatak-peta natin. Peta. Diba? Totoo. Diba? Galing tayo Totoo sa walang aray, ng Yes. ganda-ganda. Totoo, Ito na yung totoo. susunod. Ito, abangan mamaya. Bring out your best smile sa Mobile Self-Portrait Studio. Picture-picture tayo sa kitang-kita. At sa working mom naman po, kakaibang bonding with kids na drip painting. Susubukan natin maya-maya. At sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas sa pagbabago ng assignment sa trabaho ng isang empleyado. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo ang... Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang labor po tayo. Sa pagbabago ng work assignment ng isang empleyado, may mga bagay na dapat isaalang-alang ang employer. Yan ang tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Charlie, after ng sales duty mo tomorrow, sumama ka kay Ray, magkabit kayo ng tarpaulin sa Barangay Central. Sir, sales po yung naka-assign sa akin, bakit bigla akong mag-field work? Part pa rin yan ng working hours mo. At rotation naman kayo. Attorney, legal po bang pagbabago ng assignment sa trabaho? At kung sakaling may mangyari sa akin habang nasa fieldwork, may pananagutan po ba ang kumpanya namin? Legal po yan. Ang pag-transfer ng assignment o pagbibigay ng bagong tasks na work-related ay bahagi ng tinatawag nating management prerogative ng isang employer. Legal po ito basta work-related, walang bawas sa sweldo o walang pagbaba ng rank sa apektadong empleyado. Hindi rin ito dapat ginagamit bilang panggigipit sa isang empleyado. At anumang mangyari sa iyo habang ikaw ay nasa fieldwork o anumang work-related na galing sa employer ay pananagutan ng kumpanya. Attorney, inabot ang fieldwork ko sa trabaho ng 20 hours dahil na-deploy ako sa out of town. Pero 12 hours lang ang kinuha ng HR dahil may cut-off policy daw ang kumpanya. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 87 ng Labor Code, hanggang 8 oras lamang ang trabaho kada araw. Kasama na dito ang meal breaks ng 30 minutes sa umaga at sa hapon. Ang mga empleyado na magtatrabaho ng higit sa 8 oras kada araw ay kailangang bayaran ng overtime pay na katumbas ng 25% ng kanilang daily wage. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. So, merong mga may mga boundaries, yung kailangan ng oras din, overtime pay, pero yung palalawakin mo yung yung kakayahan within your job, okay din yun mag-grow ka, di ba? Basta within limit, yun tama lang, hindi ka bababaan ng sweldo, sabi ni, di ba? Kailangan klaro din kasi yung mga job description natin, di ba? At kailangan susundin yan, di ba?
Maganda yung pag-usapan na umpisa pa lang. Yes. Elaine na lahat ng pwedeng pag-usapan bago ang lahat. Pero bago ang lahat, eto na nga po buhos sa buhos. Ang happy-sabi ngayong Monday morning. Good morning. Ayan na naman yung imo. Kita ko talaga sa video yan. Diba? Hi, good morning. Good morning, May mga mga swag kapatid. sila Ayan, lahat, ayan, oh. yung swag May sila. pa-up si ate, ha? Oh, May abs siya. yun. Feel na feel nila. Yan. K-pop. Opa. Ayan, mga kapatid, maraming salamat. Keep your selfies coming lamang po. Ilagay na rin kung saan kayong lugar naroon para manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Pagumoka Ako Selfie Contest. At mamaya, cake, but make it literal na hot. As in, nag-aapoy ang paandar na cake design na yan na burn away cakes. Abangan! At, Kita. Oo, Mami Chiki. yes, tampok ang isang studio na patok sa kanilang paandar na self-portrait. Ang nag-click na negosyong yan, ibabahagi natin mamaya. At sa working mom naman po, perfect bonding idea with kids na drip painting. Susubukan natin maya-maya. Huwag kayong aalis. Mga kapatid, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good morning, kapatid! Ayan, hindi lang po, inaayos ko pa kasi yung buhok ko. Parang nahuli pa tuloy ako. Hindi lang po creativity ang mahahasa sa kids natin dito sa susubukan nating fun activity. Matututo rin silang mag-ipon. Aba, I like that. Kasama natin ngayon live na live, working mommy Josephine Lee Kwok para ituro sa atin ng drip painting. Mommy Josie, excited po ako kasi I love making a mess. Yan ang isa sa mga bagay na palagay ko ay maganda para sa mga bata because Yes. they learn to clean up also. Yes, no? and also it allows them to unleash their creativity, just like our logo, all about Art PH. I love it! Pasensya na po, nanakaw ko pa to sa assistant ni Ma'am Josie kanina. Ma'am Jos, halika, let's do this. Ano ba ang benefits palagay mo para sa mga kids ng drip painting? I can just, di ba? Yes, Like you this. can start drip it. Bali, bago po nag-start si Mami Dimple, na pre-mix na namin yung Ito mga yun. paint colors. Okay. So, ito talaga is, yung figures kasi namin, coin bank siya. Okay. So, it allows the kid na to make art and save money, fun at the same time. Align kasi siya sa passion ko and mission ko as a financial advisor to teach people how to save money. That's why Okay. this business idea comes up. As in, na-born tong idea na to. Oo. So, paano mo tinuturo sa mga kids mo yung pag-iipon apart from being a financial advisor? Kasi mahirap, iba yun pag adult tinuturuan mo, iba rin pag kids, di ba? Di ba, Mami Dimple, to be honest, ang coin bank talaga ang pinaka-simplest tool. Yes. Or ang pinaka-basic tool na pwede mong gamitin para turuan yung anak natin paano mag-ipon ng pera. Yes, Diba? that's right. At saka ako naniniwala ko na pag ang bata tinuruan mong maaga mag-ipon, magkakaroon sila ng tamang value pagdating sa pera, Yes, di ba? that's why nabuo yung term na start them young, di ba? Yes. Okay, so na-drip ko na, may mga naiwan pa dito. So basically, there are no rules. Basta ilagay mo Yes. lang, parang i-drip-drip mo lang siyang ganyan. Ano yung mga colors that come with the kit? Kunwari, bibili sila at magkano? Bali kasi, this one is our newest figure. This one is called the Moon Bunny. So, it comes with 3 paint color of your choice, tapos the complete toolkit. And also, depende. Kasi kung off-site workshop siya, ganito pong packaging yung gamit Ay, namin. cute! So, Tapos- para hindi siya hassle na after mo mag-drip, isipin mo pa, paano ko siya maiuwi kagad? Uwi. Yes. Gaano katagal bago matuyo? Usually, pag medium size, it takes 3 days. Okay. So, kapag large size naman, it takes 6 days. Pwede ka rin sa party, sabi mo. Yes. Paano yon? Kunwari, if we want to book you. Yes. Kindly like and follow us on all our social media platforms, all about Art PH. So, doon po makikita nyo po na mga packages namin and ano yung mga off-site workshop na nagawa namin. Then, you can also message me personally on my FB and IG page. That As is? mentioned, Josephine Lee Kwok po. So, yun. Mami, alam na happy ako. Parang may pagkaano siya, no? Pag nagkakaroon ka ng anxiety para sa mga mami, it's nice kasi nabibisi yung mind mo. Yes, this is actually a wellness activity that
the kids with their families can enjoy. At Diba? saka I think ang maganda din dito ay pag ginagawa mo ito, always one of a kind siya. Kasi yung pagkakadrip naman niya, hindi pare-pareho, di ba? Yes. Okay. Kaya nga ano din siya, kaya nga sinasabi namin na wellness activity siya na hindi lang talaga siya pagtuturo ng pag-iipon ng money. Kumbaga, hinahayaan natin yung mga bata na ma-explore nila yung creativity nila, malabas nila yung kanilang ideas nila. Yes. Diba? Inaalaw natin sila maging messy. After nun, tuturuan din natin mag-clean up. Uy, totoo yun kasi ang mga bata, kadalasan tayo mga magulang, di ba? Pag ganito yung activity, isipin mo, naku, magkakalat yung kulay, naku, magkakalat yung ano, pero nakakalimutan natin that the element of play sa mga bata, napaka-importante po kasi dyan sila nasa-spark ang creativity nila. Okay, kasi ako tapos na ako dito sa atin. Yan ang finished product natin, guys. Napakaganda po. At para sabihin ko sa inyo, yung purple na yan ay glow in the dark. Yes. Patayin po natin lahat ng ilaw sa studio. Sorry. Mali yung suggestion ko. Okay, pwede po na kapag pinatayin nyo tong sa ilaw, dahil glow in the dark siya, mag-glow yung purple side niya. Cute! Bali, may dala po kaming sample. So, allow me papatayin natin yun. Hindi po. Bali, may dala akong UV lamp here. Okay. So, nakikita niyo po to. Ayan, Nakikita ito. niyo po tong part na to. Tatay, i-focus natin dito sa ano. Dito. Ayun, no? Ayan. Ayan. So, may dala akong UV lamp dito. So, nakikita nyo, right now, ni UV lamp ko siya. Oo, ang ganda. So, ayan, pag pinatay, ayan, nakikita niyo po ba? Masyado. Nakikita natin, nakikita. Ang ganda. Okay, pakita ko lang po na ito yung parang malaki. Magkano yung ganito, Mami? This one is 5,000 only. It Ang ganda. comes also with the complete toolkit. And yung paint colors, pwede po kayong mamili na up to 13 colors. 13. Mami, mamaya mag-usap tayo kasi Sige bala po. kong bilhin to. Gagawin namin tong project mamaya. Nice. Again, maraming salamat, Mami Josephine Lee Kwok. And i-follow niyo po siya sa kanyang all social media accounts. Again, thank you so much, Mami. And sana ay magustuhan to ni Alonzo at ni Ilio mamaya. Okay, eto na nga po. Mamaya naman sa kitang-kita, ito todo na natin ang post at pag-project sa Ina Mobile Self-Portrait Studio. Maya-maya yan. Tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes kasama ang inyong paboritong morning kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! Okay, isa pa. One more. Alright! Oo nga, ang dami pala na dapat sabihin. Alam mo, astig talaga yung pag mga ganitong self-click na studio, yan ang ibibida ho nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Capture every moment at mag-ala supermodel at professional photographer dito sa Luna Self-Portrait Studio. Do-it-yourself, ika nga ang bentayan ng studio ng real-life partner na sina Grico at Eliza. Dating freelance photographer si Grico, habang operator analyst naman si Eliza nang itayo nila ang negosyo noong 2022. Sa puhunan na 200,000 pesos, pumatok ang kanilang physical self-portrait studio sa mga millennial at Gen Z. Nag-o-offer sila ng iba't ibang packages na may price range mula 299 pesos hanggang 2,399 pesos. Dahil bago ang ganitong konsepto, inintroduce nila ang Orbit Mobile para sa iba't ibang events tulad ng wedding, birthdays at iba't ibang parties. Katulad ito ng photo booth, but with experience of self-portrait studio. Challenging man ang ipakilala ang ganitong uri ng negosyo at market, hindi sila nagpatinag at ginamit ang social media para mas lalong makilala at bumenta sa masa. Sa ngayon, kumikita na sila ng 5 digits kada buwan. At sa sobrang patok ng Luna Self-Portrait, hindi rin nagpahuli ang paborito niyong kasalo sa umaga para mag-post. Pasok! Wala, dyan. Pasok. Ayan! Okay, so sige, hayaan ko muna kayo mag-enjoy ng pag-click dyan. Go, Justin! Makakasama natin
today sina Glico at Eliza ng Luna Self-Portrait Studio. Glico and Eliza, thank you sa pagsama sa amin ngayong umaga. Okay, so ano bang kakaiba dito sa inyong self-portrait studio since ito nga ay nauuso talaga recently? So, bali, with regards po sa self-portrait studio namin, so, nagkaroon na kami ng mobile, which is like photo booth siya, pero self-portrait. So, you control the remote, and then you get the high-quality photography na meron ng isang professional photographer. May mirrorless yan eh, no? Mirrorless camera. So pwede nang dalhin sa mga events, Yes. diba? Hindi na nila kailangan pumunta lang sa studio. Pero gaano ba kabilis yung pag-setup ng mga ganito? Usually, it takes siguro mga 15 minutes. Bilis Tapos lang pwede eh, na din no? sa mga naka-ready na. Nice. Okay. Tapos ano yung mga pakete? Halimbawa, per hour ba ang bayad sa inyo? Paano? Depende sa packs actually. We have 3 packages na ino-offer namin dun sa bago namin na Orbit. Which is yun yung dinadala namin yung self-portrait dun sa mga events kung saan yung gustong mag-shoot. Okay. Ayun, may 3 packages tayo. Ino-offer natin. Makikita nyo sa page namin sa Luna. So ano yung mga yung pinakamababa, pinakamura na kailangan nilang ihanda? Yung pinakamura namin for Orbit is 5,000. 5,000? Pang ilan yun? Ilang tao yun? 50 to 80 packs. Nice. Tamang-tama na yun. Alam niyo, saktong-sakto yung pagpunta niyo today, birthday kasi ni Jess. Yeah. So nakakatuwa ito yung parang photo booth, tapos may activity kanina. So party talaga ang peg natin. Food na lang ang kulang eh. Parating. I will save you. Tatanungin ko sila. Hindi, bukod sa birthday, ano pa yung typically yung mga ginagamit na ito? Ano mga okasyon? May mga engagement. Congratulations! Pwede, di ba? Or ano pagka nagkakabarkadahan lang? Gusto Yeah, nyo naman pa, di ba? halos lahat naman po when it comes to self-portrait, kahit sino talaga kayang gawin. Nakita ko may pets pa nga, Mami. May pets yung pa. pictures natin. That's Ayan. party natin. Oo, yung hindi alam ni Christmas. Jester yung sa ano. Hindi ako nasabihan dyan. Hindi, joke. Busy si Mami ng araw na yan. Pwede insert dyan. So cute. Paano kayo makukontakt? Kasi ako, I'm super interested. This is a nice business kasi hindi nauubusan ng events ngayon. So, you can contact us at Luna Self-Portrait Studio sa aming Facebook page. Okay. And then, at the same time, meron din kami ng IG and TikTok. So, same lang. Thank you. O, kontakin nyo na mga kapatid para sa inyong mga upcoming events. Muli maraming salamat, Vico at Eliza ng Luna Self-Portrait Studio. Thank you very much mga kapatid. Thank you. At ito na po sa aming pagbabalik, cake na sinusunog. Alamin natin kung ano nga ba ang sorpresa sa ilalim ng patok na cake design na Burnaway Cakes. Kaya tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Kapapasok lamang po na balita mga kapatid, ihihinto na ng CNN Philippines ang operations sa lahat ng media platforms nito simula Miyerkules, January 31. Inanunsyo yan ng CNN Philippines sa isang advisory. Sa parehong advisory, pinasalamatan ng channel ang staff nito at maging ang partners nilang CNN Worldwide at Turner Broadcasting Corporation. Nagpasalamat din ang CNN Philippines sa viewers na sumuporta rito sa nagdaang 9 na taon. Ito pa ang isang kapapasok lang din na balita. Sinagot ni House Speaker Martin Romualdez ang mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Buwelta ng House Speaker, dapat itigil na raw ni Duterte ang pambubudol sa publiko. Dahil si Duterte nga raw ang unang nagsulong noon ng tsa-tsa habang nangangampanya. Ito'y para isulong ang federalismo. Pinabulaanan din ni Romualdez ang akusasyon ng dating Pangulo na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Alam natin, hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President, sabi na sa drug list. Na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-istorya ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao.
Thank you, Jess, sa balitang yan. Ngayon naman po, segue na tayo sa mas nakaka-good vibes naman na pakulo this morning. Patamisin natin ang simula ng work week, kaya naman nasa harap po natin ngayon ang mga nakakatakam na cakes. Sobrang nakakatakam po, nakauna na si Mama Chicks. Nakakut-kut na. Kut-kut queen, diba? Excited na nga ako dito, Mama Dims, kasi alam niyo, balita ko, may tinatagong sorpresa ang cakes natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa, try na natin yan. Let's go. Tawagin na natin si Jillian Adrias. Nandito na. Ayan, ayun din yan. Okay Hi, lang ba, Jillian. Jazz? Owner ng Delicious Baker. Delicious! Okay, delicious. Sorry. Tama naman. Jill, ano dito yung mga dinala mo? Kasi interesting dahil yung nasa unahan ay... The one in front or vegan cake. Anong ibig sabihin ng vegan? Para alam ng mga Vegan kapatid cakes natin. is dairy-free and plant-based yung cakes natin. So it means it's a healthier version ng mga usual nating cakes na kinakain. Less calories ba? Yes, less calories and saturated fat. Wow! Ano pang meron dito? Makaubos yung isang cake. Ito. So this one are my Valentine's brownie slabs. Malapit na pala yung Valentine's. Oh, eh. wala na naisip. Malapit na pala. Oo nga pala. Oh, tinanong may pang self-love. Kaya may self-love. Ayan tayo. Para sa mga single po. Which you can gift to yourself. Of course. Ano pa itong mga to? This one naman, also for Valentine's, we also have the smash Oh, heart Ito yung smash cake. Smash Ito. natin. Pwede nyo try. Oh, sige. Go, Mau. Close up natin. Okay. Ito yung smash cake. Okay, oh. ready na po. Close up natin. Ready. Paano ba? Kulang ka ng galit na Bakit, Maui? May surprise! Ay, may chocolate! Ganyan palang Maui David, no? Ganyan palang Maui David sa mga puso. Wait, Jill, pag smash cakes, may choice ba sila na kung anong ilalagay? Paano kunwari for engagement? Yes po, may mga nagpagawa na rin sa amin dati na engagement ring yun nasa loob. Wow! O kaya meron din po money. Ay, pera? Yes, Parang mas ma'am. gusto ko Parang yun gusto Ata! Parang wala tayong reklamo sa pera. Okay. Ito naman, anong tawag dyan? Ito yung trending ngayon. Yes, Yan. this one is the trending cake, yung burn away cake. Bakit burn away cake? Kasi pag nilight up natin yung middle part ng cake, mag-reveal siya ng another message. Or pwedeng message, pwedeng photo. Okay, itatry na natin. Subukan Yes. natin. Hawakan mo to dahil birthday mo naman. Hawakan mo na, di ba? Okay. Baka magulat kang nakalagay dyan, Jess, pengin pera. Okay, gawin natin Middle ganito part ba? po. Middle part, okay? Middle. So, ganyan na suggested mo gumamit ng mga, anong tawag dyan, Dimps? Yung Kitchen Kitchen lighter. yun, parang Igniter. mas safe, ano? Ignite. Pero siguro this year ko ito magagawa. Jill, ikaw Parang kaya na. Hindi ako marunong. Medyo mahangin Medyo po. Mahangin kasi, oo. Ako kasi may hawak. Tama Kaya ka. Ganun ba? Oh, nice. Oo nga. So, hindi kailangan tagalin yung yung lighter. Pwede na parang... Merong lalagay. Ayan na. Pakita natin. Nasa may ating camera. Teresa. Ayan. Surprise! Happy birthday! Jess, ano nakalagay? Pictures natin. Photo niyo po. Imagine mo kayo mga anak mo tumawi. Di ba exciting yung mga bata? Di ba meron silang may surprise dun sa loob? Pero kailangan yung mga mami ang mag-handle. Usually po, ginagamit din siya for gender reveal. O kaya yung mga secret po na i-reveal Jill, sa may loob. tanong naman ako kasi nag-burn away siya. Yan bang parang pinag-burnan safe to eat or you have to take it out? That's safe to eat, but that's edible wafer paper. Ayun. Idea na yan. Magkano na nga yung mga ganyan mo? Ang mga ganyang cakes po namin nag-range po between 1.5 to 1.8. Okay. Depende po sa design. So, pwedeng bigger kung Yes, gusto nila, pwede kung mas bigger po. special yung Yes. okasyon. Any flavor po Any pwede. flavor. Ay, And that's also vegan-based. Yun na. Ang bestseller flavor mo. Ang bestseller flavor namin po is red velvet Ayun! and chocolate. Favorite ni Yun. Kapitana ko yan. Pero itong mga iba pa ninyong vegan cakes dito, how much naman ang price range natin? For our vegan specialty cakes, our price is $749. But for
the month of February, we'll have a promo. Our specialty cakes are only priced at $4.99. Uy, pwede na. Grabe naman! Pwede nyo nang padalhan ang inyong date sa Feb. Ito pa, yung smash cake naman. Magkano yung smash cakes? Yung smash cake po namin is 800 pesos. O, itikman daw natin yung vegan. Dahil it's your Great. birthday, So, yung vegan gusto mo yes tikman po. dyan? Even the frosting is... So ito ba yung vegan cupcakes naman ito? Yes. Alam na ni Mami Chiki Okay, kung ano okay, gusto mo okay, matikman. okay. Hindi ka nga pala. Okay, ako talaga yung red So, for the frosting, we use non-dairy whipping cream. So, pag non-dairy, anong ibig sabihin? Naguguluhan kasi ako sa mga ganyang term eh. Okay. So, ano po siya, bale kasi yung mga dairy po is, di ba, nanggagaling sa mga chicken, sa mga... Ito? Plant-based po siya. So, gumagamit po kami ng mga flaxseed, yung mga Ayun, healthy. healthy version. Healthy tsaka para dun sa mga lactose intolerant. Yes, Lactose para po sa mga intolerant, that's lactose right. intolerant. Masali yung ube nyo. Thank you! Saka yung flavor ng strong yung flavor. This one's Red velvet to, no? Okay. Oh, red velvet. Kamusta naman sa'yo yung negosyong to, Jill? So far, I found my happiness here. For Yes. Are you taken? Are you single? I'm single. Pero hindi mo pa happy. Happy. Yes, I'm happy. Just! Ha? Single at happy? Just! Oh! Tingnan mo, cute! Just ko and yan. Jill. Diba? Just and Jill, cute! Just and Jill. Talaga, paano Went ka up ba the hill. napasok sa Oo. negosyong to? I used to be an accountant in a... I have a corporate job. Tapos December 2019, I decided na ayoko na, gano'n. So I entered into business. As in, no idea ako regarding baking and everything, walang background. I started with no-bake recipes. And then, ayun, nagka-shop na ako ngayon. YouTube University ba to? Yes, nag-start po sa YouTube University. Hindi ka natakot ng pandemic? Actually, sakto nga po yung nag-start ako ng business. Parang napredict ko magkaka-pandemic sa December 2019. Galing. Right before. So, parang yun. So yun yan, yung mga nakikita natin kanina. Yes, yung Tapos mga ano yan, yung nag-unbox? Kasi dinideliver mo yung, ano ba itong pinapanood Usually po, yung mga products po na napapadala po sa atin. Yan po yung ginagamit natin for our cake. Jill, tanong ko pala, pag yung ganitong mga burn-away cake na tinatawag, anong lead time mo dyan? For our specialty cake po, everyday available siya sa shop ko. Okay. And then yung burn-away cakes po, 1 to 2 days at least. 1 to 2 days lead time. Parang 7 days a week ka rin nagtatrabaho. Yes May kilala Parang si Jess. Ganyan. Birthday Parang naman si masaya. Jess and Jill. Pwede rin dyan. Wait, sa shop mo, kasi you keep mentioning your shop. Saan ba yung shop mo? Meron pwedeng umupo? May coffee din ba kayo? Or take away lahat? So far po, take away pa lang for Okay. now. But we're planning soon. Yay! We have our dine-in experience. We're located in Las Piñas City. Malapit sa akin. Oh. Bikutan kami. Yes po, Las Piñas City. So nagpakita din kami ng mga cookies sa'yo din yun. Yes po, cookies, cheesecake. From somebody na hindi nagbe-bake at all. Yes. Ngayon, expand mo na talaga yung iyong menu. Oh, ilang taon ka na ba? 27. Ay, wow, batang-bata. Amazing. Pero What? ano yung para sa yung pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa ilang taon mo pa lang na pagnenegosyo at considering nagsimula ka na wala kang idea sa baking? Siguro yung pinaka natutunan ko sa experience na to is pag may mga failures, kailangan may ability tayo agad to bounce back. Yun. Kasi, yes, resilience is very important talaga. Kasi kung magpapakain lang tayo sa failures, wala talaga nangyayari. Papakain ka na lang ng cake. Yay! That's so Sasaya pa ang cool. tao. That's right. Okay. Pero ito, yung mga self-love mo na mga cakes like this, brownies. Ako kasi I love brownies. Parang mas ganun din ako kasi gusto ko yung parang kinukurot-kurot, Yes, no? kurot-kurot. Pero ito can be changed into different Dedication, designs yes. also. Dedications, messages. Yeah. Oo. Customize the message. And Okay. Jill, what's the biggest size na ino-offer nyo for the cakes? For the cakes, rectangular cakes, we have 12 by 10. Okay. And then for round cakes naman, around 12 inches yung pinakamalaki namin. These ones are 6 inches lang. Okay. So imagine the 12. Jill, we want to know saan ka ba mako-contact. Let us know. Pwede na tayo mag-promote at the moment. So you can follow us on Facebook and Instagram at delicious.ph. And then if you want to see how we make our cakes, you can also follow us at our vlogging page as Delicious
Baker. Wow. Vlogging page. Amazing. Thank you Grabe. so much sa pagbisita, Julian Adrias ng The Delicious Baker. Thank you so much. Thank you so much, Jill, and we wish you all the best. Sana maging matamis ang mga dadating pang taon para sa Delicious. Yes. Thank you. Thank you. At ngayon naman po, may nanalo na. Oo, sa si ating- Jester! Ay! May sabon! May isa pang cake. Oh, ito. Burnaway cake ito. Hindi mo yan? Kantahan na natin. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Yes, birthday boy. Nababurn na yan, nababurn na yan. Ayan nga, nag-start na. Kasi marami din tayong i-burn na calories. Ayan. Ito. Make a wish, Jess. Okay, pa-angle natin. Pakita natin. Bananan. Okay, tapusin muna natin bago. Ayan. Ikaw may pa-surprise si Jill, Just make a wish. Iba-ibang wish per ano. Ayan na. Ayan. Ayan na nga. Pogi. May dumudungaw na pogi po, mga kapatid. Salamat. Ayan na, ayan siya. Ayan na siya. Siguro naman first time mo makatanggap Sino ng siya? birthday. Oo, sa totoo lang. Ito naman talaga. Okay, happy birthday, Thank you very much, mga Jess. kapatid. Angle Wish ba ka na konti? muna. Konti, konti. Wish ka muna bago wish, yung wish. wishes namin for you. Okay. Okay. Kilala natin si Jess. Hindi na sasabihin sa ating mga Let's all say our wishes for our dear birthday boy, Jess De Los Santos. Mama Dims, let's start with you. Ako siguro, Jess, you know how I am a basher and also your biggest fan. You know that I'm your biggest fan. and I think- Unabashedly your biggest Oo. fan. But ako, I think ang hindi nakikita ng mga tao is how good of a son you are, no? So I wish that this year, your good heart as a son will be rewarded with everything you deserve and more. Happy birthday. We love you. Salamat. Amen, amen. Okay, sino next? Si Mami Chingy, siguro pag Sige. ganito. Oo nga. Ako, ang wish ko sa'yo is kung ano na yung nakamtan mo this year dahil nagkaroon ka ng challenges sa iyong health, sa iyong boses, di ba? At naayos. Yes. So sa akin, ang wish ko is sana magtuloy-tuloy na yan dahil ito naman ang puhunan mo. At dito ka Thank you, thank you. It's really just particularly dun sa boses mo na lagi sa okay. Pero higit pa dyan, I think ang isang natuklasan natin dito sa ating every morning program is, yun nga, marami pa tayong matutuklasan tungkol sa sarili natin. So, ang wish ko sa'yo is mahanap mo pa yung mga ibang bagay sa pagkatao mo na hindi lang ma-enjoy ng ating mga audience, kundi ma-enjoy mo rin. To make you even happy. Thank you, Mami. Thank you, thank you, thank you. Okay, ako naman for Jess, of course, every morning kasama ka na nagbabalita. Ay, kukwento ko lang, nung unang nag-start ako dito sa TV5. Si Jess yung unang very warm ang pag-welcome sa akin. At marami akong natutunan sa kanya. And still, I do learn new things from him up to this day. So for that, I'm very grateful for you. At sa hindi po nakakaalam din, itong si Jess, kahit minsan maloko yan, meron po yung serious side. Na talagang... Akala ko nga serious lang lahat. Serious at may alokong guard. Akala ko serious lang. Magaling siya mag-banter, pero meron yung serious side na pwede mong hingan ng advice. Talaga ba? Sure ka ba? Final answer? Kaya nga, tingnan mo, nangyari sa buhay ko, nakaka-advise mo. Hindi, pero alam mo, Jess, sobrang I admire you so much. And I don't know if I've said it enough, but I really look up to you. And I can only be grateful na ikaw yung nakakasama ko magbalita everyday. Nakakasama ka namin sa show everyday. So, please, more money for you. Alam ko yan ang wish mo. More money, more honey. More money and honey na rin. Honey. Kaya happy birthday, Jess. Salamat. Ano ba yung wish ko para kay Jester? Number 1, more work opportunities. Kasi naman yung gusto niya 8 days a week na raw. Gusto niya 8 days a week kung pwede, kung kaya. Diba? Kaya ka ba, Jess? So sa lahat ng mga naghahanap ng corporate host dyan, book mo na si Jester De Los Santos, ha? No, but maraming salamat, bro. I learn so much from you every day. Alam mo, share ko lang, nung nag-start ako dito sa show, naghahanap ako ng
parang peg sa Tagalog. So, sino yung mga anchors? Sabi ko, andito naman siya eh. Dito si Jester. Diba? Oo. No, but my wish for you is more blessings, more happiness, more rest, please. Yes. Oo. Yes. More rest. And sana makakasama ka din sa mga outings. Mga outings na. Just anong wish mo na lang? Wish mo para sa sarili mo na Para pwede sa mo sarili. i-share. Hindi, kahapon din, binati na ako ng aking Frontline Pilipinas Weekend family. Yung naging wish ko naman doon is for my family, of course. Kasi nga, katulad ng sabi mo kanina, napakahalaga sa akin ng aking pamilya, especially ng aking parents. So, sana magtuloy-tuloy ang good health. Okay. Oo. Amen. Amen. We're Amen. praying for that. Amen. Amen. And then, ayun tuloy, nababa ng tissue. Ayun, naiyak na rin ako. Oh my God. Kasama ba ako sa pamilya? Sabi ko sa'yo eh, fan mo ako eh. Pag naiyak ka, naiyak din ako. Ay, kasi nakita ko eh. Siyempre nakikita ko kung paano siya siya yung eh. best friend ng bayan. Oy, Jess, sana talaga pagpalain ng Diyos yung puso mo. Ano talaga? Happy birthday. Pero Ano to pa? this morning, yung naging wish ko this morning is that mas mahaba pa yung maging pagsasama natin sa Good Morning. Yes. Ayan. At kami ay mga tunay mong kapatid. Oo. Okay, sige, tama na, Jess. Happy birthday sa'yo. I'm sure umiiyak na naman yung mga magulang ko. Ay po. Happy birthday, san po tayo? Good Kasi ayaw po magpakain ng anak ninyo. Hindi, mamaya. Okay, mamaya. Naku, di mo kami sinabihan, no? Okay, dito may nanalo na po sa ating kagumoka ako, Selfie. Congratulations po, Ma'am Ediga Maderaso. Imbitado po kayo sa birthday mo. Ay, di pala. Hintayin po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Popping Fun Monday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Sa makabulang umagang naitid namin sa inyo mga tahanan. Yes, I love you, mga kapatid. Sana nag-enjoy po kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa din po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!